Special shoutout nga pala kay Jinkoy na nag-donate ng 200 pesos GCash. Maraming salamat sa iyo Lods sa laging suporta. Kabanata 1476. Pag-aaway. Pagkapasok sa silid, nakita ni Cyrus ang isang binata na nakaupo sa lupa na naglalaro ng set ng tsaa sa harapan niya. Mukhang kasing edad lang ni Cyrus ang kabataan, at napakahusay niya sa kalikot ng mga tea-set. Dapat ay isang taong mahilig uminom ng tsaa. Nakita na ni Cyrus ang profile ni Gabriel dati. Kaya nakilala ni Cyrus sa isang sulyap na ang gwapong binata na nakaupo sa lupa ay si Gabriel, isa sa mga pinuno ng 4 na pangunahing dibisyon ng negosyong pilak sa Hong Kong Island. Young Master de la Cruz, mangyaring maupo. Dahan-daang tumingala si Gabriel kay Cyrus at mahinang sinabi, "Hindi talaga madaling makita ka." Bahagyang bumantong hininga si Cyrus, at pagkatapos ay umupo sa tapat ni Gabriel. "Akala ko hindi mo ako matitiis, Young Master de la Cruz, ngunit hindi ko inaasahan na talagang pupunta ka sa akin." Bahagyang ngumiti si Gabriel, at pagkatapos ay nagkusa na iabot kay Cyrus ang isang tasa ng tsaa. Bahagyang tumingin si Cyrus sa tasa ng tsaa, ngunit hindi ito kinuha, dahil hindi alam ni Cyrus kung nilagyan ng gamot ni Gabriel ang tsaa. "Wala ako sa mood makipag-usap sa'yo ng walang kapararakan ngayon, let's get down to business." "Nasaan si Amy ngayon?" tanong ni Cyrus kay Gabriel sa mahinang boses. "Wala si Amy sa aking mga kamay ngayon, at hindi ko alam kung nasaan si Amy." Malumanay na sagot ni Gabriel. "Ayokong gumawa ng kahit ano sa iyo ngayon, kaya ipinapayo ko sa iyo na maging tapat ka sa akin, kung hindi, pagsisisihan kita." Si Cyrus ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang impresyon sa mga tao mula sa mga mangangalakal na pilak, kaya ang tono ng pananalita niya sa panahong ito ay natural na napakabastos. Tumingin si Gabriel kay Cyrus at ngumiti, at mahinang sinabi, "Young Master de la Cruz, sa tingin ko ay hindi mo pa naiisip ang kasalukuyang sitwasyon." Kasalukuyang sitwasyon. Napangiti ng mahina si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Gabriel, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, "Siyempre alam ko ang kasalukuyang sitwasyon. Nag-ayos ka ng maraming mandirigma sa villa na ito, marahil para lang maghanda para harapin ako. Tama ka, talagang pinaghandaan ka ng mga taong ito." Ngumisi si Gabriel, at pagkatapos ay nagpatuloy, "Mula sa pagpasok mo sa villa, isa ka ng pagong sa isang urn. Noong una ay nagplano akong gumawa ng inisyatiba upang salakayin ka, ngunit hindi ko akalain na magiging ganito katapang. Ay nagkusa na ihatid ito sa pinto, pero ayos lang, makakapagligtas ako ng gulo. Sa tingin mo ba kaya akong patayin ng mga taong tinambangan mo?" Pinaikit ni Cyrus ang kanyang mga mata at mahinang tinanong si Gabriel. "Hindi pa ba sapat ang mga taong iyon para harapin ang isang ikaw?" Diretsyong tanong ni Gabriel. "Hindi ko alam kung may naisip ka bang tanong. Dahil alam kong malinaw na naayos mo ang napakaraming mandirigma para harapin ako. Kung gayon bakit ako naglakas loob na pumasok sa villa na ito ng lantaran, hindi mo talaga iniisip na ako ay isang tanga." Malamig na sabi ni Cyrus. "Ha ha ha." Tumingin si Gabriel kay Cyrus at tumawa, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Hindi ko alam kung tanga ka. Ngunit alam kong dapat wala ka ngayon. Dahil ginawa ko na ang lahat ng paghahanda, kaya ang iyong pinakamahusay na pagpipilian ngayon ay magdahan-dahan, at baka mailigtas kita ng kaunting kahirapan. Pumunta ako ngayon dito para lang bigyan ka ng pagkakataon. Kung tapat mong sasabihin sa akin ang kinaroroonan ni Amy, baka ma-let go kita, pero dahil iyon ang kaso, magagamit ko lang ang pinakasimpleng solusyon sa problema." Bahagyang naginat si Cyrus, at walang magawang sinabi kay Gabriel. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Gabriel, at sinabi niya sa mahinang boses, "Cyrus, masyado kang mayabang, hindi mo man lang naisip ang iyong sitwasyon, Master Shi, lumabas ka."
Sa sandaling natapos ni Gabriel ang mga salitang ito, nakita ni Cyrus ang isang matandang lalaki na naglalakad palabas ng lihim na pinto ng silid. Master de la Cruz, ito si Wilfred, isang napakasikat na martial arts master sa ating Hong Kong Island. Huwag mong isipin na inihanda ko lang iyong mga martial artist sa labas. Espesyal ko ring inimbitahan si Master Shi na pumunta at makipagkita sa iyo. Master Shi is master ang nakatatandang kapatid ni Kiyo. Kaya dead end ka ngayon. Sinigawan ni Gabriel si Cyrus na may pagmamalaki. At dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sumulyap kay Wilfred. Kailangan kong sabihin na ang Wilfred na ito ay talagang may kakayahan. Ang larangan ng martial arts ay dapat na master ng martial arts, at mayroon pa ring malaking agwat kay Cyrus. Ikaw ba ang bumugbog sa kapatid kong junior para lumpo? Tanong ni Wilfred kay Cyrus sa mahinang boses. Oo, ako ito. Tumingin si Cyrus kay Wilfred at bahagyang tumango. Sa oras na ito, ang ekspresyon ng mukha ni Cyrus ay napakalma pa rin. Bagamat si Wilfred ay isang martial arts master, at si Cyrus ay isang martial artist lamang, ngunit si Cyrus ay naglaro na laban sa mga martial arts masters, kaya ngayon ay kailangan na lamang ni Cyrus. Para inumin ang hiniram na magic pill, napakadali pa rin makipagdeal sa isang martial arts expert. You have such ability at such young age. Mukhang ang galing mo talaga, pero dahil natalo mo ang junior brother ko sa isang pile, let's settle the account today. Walang ekspresyon na sigaw ni Wilfred kay Cyrus. Dapat mong malaman na si Wilfred ay isang master ng martial arts, at ang mga master ng martial arts ay napakabihirang pa rin sa Hong Kong Island, kaya sikat na sikat din si Wilfred. Ang dahilan kung bakit kumpiyansa ngayon si Gabriel ay dahil naniniwala siya sa lakas ni Wilfred. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, gawin mo lang. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Wilfred. Boy, bagamat maganda ang talent mo, masyadong mayabang ang pagkatao mo. Ngayong araw ay ipapaalam ko sa iyo ang pagitan nating dalawa. Walang ekspresyon na sigaw ni Wilfred kay Cyrus. Gap. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapamura nang marinig ang mga salita ni Wilfred. Pagkatapos ay tumayo ng dahan-dahan, kinuha ang borrowing god pill mula sa kanyang damit at itinapon ito sa kanyang bibig. Nagpakita ng kakaibang tingin si Wilfred sa kanyang mga mata matapos makitang kinakain ni Cyrus ang hiniram na tableta. Ngunit hindi niya ito masyadong inisip, humakbang siya pasulong at sumugod sa kinatatayuan ni Cyrus, pagkatapos ay inabot at hinawakan ang balikat ni Cyrus. Bagamat hindi masyadong mabilis ang kilos ni Wilfred, ang kabagsikan ay napakamangha pa rin. Kung hahawakan ni Wilfred ang kanyang balikat, tinatayang maaalis ang kanyang buong braso sa lugar. Matapos makita ni Gabriel ang kuha ni Wilfred, sumilay sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pagmamalaki, at dahan-dahan niyang kinuha ang tasa at humigop ng tsaa. At madaling naiwasan ni Cyrus ang galaw ni Wilfred. Hindi tumama ang palad ni Wilfred kay Cyrus, bagkus ay hinampas ito sa upuan na inuupuan ni Cyrus. Sa isang iglap, ang upuan sa harap ni Cyrus ay direktang naging pulbos. Mula dito, makikita natin kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan ng pagkilos ni Wilfred. Nang makita ni Wilfred na umiwas si Cyrus sa kanyang pagkilos, isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi rin kapani-paniwala. Kabanata 1477. Ito ay nagpapadala ng kamatayan. Anong nakain mo kanina? Kumunat ang noo ni Wilfred at tinanong si Cyrus. May kinalaman ba sa'yo ang kinakain ko? Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Mukhang 2 strokes talaga ang anak mo, no wonder matatalo sa'yo ang junior ko. Ang ekspresyon sa mukha ni Wilfred ay halatang maingat. Dahil ngayon lang niya itinuring si Cyrus bilang isang ordinaryong mandirigma. Ngunit naramdaman niya na si Cyrus ay tiyak na hindi isang ordinaryong mandirigma sa laban ngayon lang, kung hindi makakatakas si Cyrus sa kanyang sarili ng ganito kadali. Sunduin mo ako. Sa sandaling ito, biglang bumilis si Cyrus at sumugod patungo sa posisyon ni Wilfred.
Ang mga mata ni Wilfred ay bahagyang kumislap ng kakaiba. Ngunit hindi niya piniling iwasan ang suntok ni Cyrus, ngunit direktang hinarang ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, handang labanan ang suntok ni Cyrus. Sirang lupa. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Cyrus. Bang! Isang malakas na putok. Ang kamao ni Cyrus ay malakas na tumama sa braso ni Wilfred. Tila hindi inakala ni Wilfred na napakalakas ng suntok ni Cyrus. Pagkatapos niyang pigilan ang suntok ni Cyrus bigla, umatras siya ng 3 hakbang upang patatagin ang kanyang katawan. Matapos makita ang eksenang ito, ang mga mata ni Gabriel ay kumislap ng kaunting kakaiba. Mabilis niyang inilapag ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tinanong si Wilfred sa mahinang boses, "Master Shi, okay ka lang?" "Ayos lang, ngayon lang ako minamaliit ang kalaban." Sumagot si Wilfred sa mahinang boses. Pagkatapos ay tumingin kay Cyrus pataas at pababa. At sinabi sa mahinang boses, "Hindi ko inaasahan na makakatama ka ng napakagandang suntok sa murang edad, talagang nagulat ako, pero umaasa lang sa ganyang suntok. Hindi mo ako matatalo. Sobrang confident mo na hindi ka matatalo sa akin ngayon." Mahinang tanong ni Cyrus kay Wilfred. "Bagamat makapangyarihan ang husay mo sa boxing, anuman ang mangyari, isa kang martial artist, at eksperto ako sa martial arts. Hindi mabubuo ng iisang paraan ng boxing ang agwat nating dalawa." Walang ekspresyong sinabi ni Wilfred. "Hehe, hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang tiwala mo." Isang bakas ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Cyrus nang tumingin siya kay Wilfred. Dapat mong malaman na si Wilfred ay isang dalubhasa sa martial arts. Kaya ang kanyang katayuan sa mundo ng martial arts sa Hong Kong Island ay napakataas pa rin, at walang junior ang nang-ahas na makipag-usap sa kanya ng may ganoong ugali. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Wilfred ang pang-aalipusta sa mga salita ni Cyrus, na lalong nagpasigla kay Wilfred. "Anak, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas ngayon, tingnan natin kung maglakas loob kang maging mayabang kahit sandali." Si Wilfred ay umungal kay Cyrus, at pagkatapos ay direktang sumugod sa kinatatayuan ni Cyrus. Walang intensyon si Cyrus na umatras, at dumiretso sa harapan. Sina Cyrus at Wilfred ay nagkagulo. At tumingin si Gabriel sa 2 taong nasa harapan niya, at bahagyang nagbago din ang ekspresyon ng mukha niya. Dahil sa oras na ito, naiintindihan ni Gabriel kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Cyrus kaya naglakas loob siyang pumunta sa baking villa ng mag-isa. Kung hindi lang inimbitahan ni Gabriel si Wilfred, baka hindi mapigilan ng mga ordinaryong mandirigma sa labas si Cyrus. Mabuti na lang at nandito si Master Shi, kung hindi, baka nasa panganib talaga ako ngayon. Napabuntong hininga si Gabriel sa mahinang boses. Sa oras na ito, malinaw na napagtanto ni Gabriel na ang kalaban ni Cyrus ay hindi kasing simple ng iniisip niya. At sa labas ng villa, narinig na nina Johnny, Trixie at ng mga bodyguard ang tunog ng labanan. Mukhang nakagawa na si Master Shi. Baka nasa panganib si Master de la Cruz sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ni Johnny. "Master Stone." Hindi mapigilan ni Trixie na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Johnny, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, "Sino si Master Shi na sinasabi mo?" "Miss Chi, hindi mo ba alam? Ang nakatatandang kapatid ni Master Q na si Wilfred, na natalo ni Master de la Cruz kanina, ay nasa villa din sa oras na ito. Sa oras na ito, si Master de la Cruz ay dapat na lumalaban kay Master de la Cruz." Mahinang sabi ni Johnny. "Wilfred." Napatulala si Trixie matapos marinig ang mga salita ni Johnny, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na nabigla. "Dapat mong malaman na si Armando ay isa ng napakalakas na martial artist sa gilid ng Hong Kong Island, at si Wilfred ay mas nakakatakot, iyon ay isang master ng martial arts." Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na saktan si Wilfred, at ang katayuan ni Wilfred sa Hong Kong Island ay natural na napakataas. Hindi inaasahan ni Trixie na inimbitahan ni Gabriel si Wilfred.
Nang makita ni Johnny na hindi nagsasalita si Trixie, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay parang mas proud pa. Orihinal. Ang plano ni Young Master Shen ay dalhin ang anak ni Cyrus sa Villa. At pagkatapos ay hayaan nating patayin itong Cyrus na magkasama. Ngunit pagkatapos ay hindi ko alam kung bakit, binago ko ang plano at dinala si Cyrus ng direkta sa Villa, at pagkatapos ay hayaan si Master Shi na kumilos. Sa katunayan, sa palagay ko ay hindi na kailangang makitungo ni Master Shi sa mga taong tulad ni Cyrus, sapat na tayo. Sa sandaling ito, isang bodyguard ang lumakad papunta sa gilid ni Johnny at sinabi sa hindi nasisiyahang tono. Ang bodyguard na ito ay ang kapitan ng bodyguard ng Baking Villa. At isa rin siyang third-rank warrior, kaya napakataas din ng status niya sa Villa, kung hindi siya maglalakas loob na sabihin ito kay Johnny. Captain Zhang, hindi ba para sa kapakanan ng insurance, Young Master Shen? Walang pakialam na sumagot si Johnny, at pagkatapos ay nagpatuloy. Gayon din. Binugbog ni Cyrus ang junior at junior na kapatid ni Master Shi sa isang paylay kanina, at nagkaroon din ng magandang relasyon si Young Master Shen at ibinigay ang pagkakataong ito kay Master Shi. Totoo yan. Bahagyang tumanggo si Kapitan Zhang, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sa tingin ko lang ay medyo overkill ito. Ang ganitong uri ng walang kwentang bagay ay hindi na kailangan ng isang malaking tao tulad ni Master Shi, ngunit si Young Master Shen ay dapat may mga plano din para kay Young Master Shen. Huwag kang mag-alala, hanggat namatay si Cyrus sa Baking Villa natin ngayon, kahit hindi ka kumilos, gagantimpalaan ka ni Young Master Shen. Bahagyang inaliw siya ni Johnny. Ang ekspresyon sa mukha ni Trixie sa oras na ito ay hindi pangkaraniwang pangit. Dahil ngayon lang niya naintindihan, lumalabas na si Gabriel ay hindi lamang naghahanda ng pananambang sa labas sa oras na ito, ngunit may mga master na tulad ni Wilfred na naghihintay kay Cyrus. Nangangahulugan ito na hanggat pumasok si Cyrus sa Villa ngayon, ito ay magiging isang dead end. At si Trixie ay mayroon pa ring pag-unawa kay Wilfred, pakiramdam niya ay walang paraan upang talunin ang isang master na tulad ni Wilfred. Ilang saglit, kinabahan si Trixie at hindi alam ang gagawin. Nakatitig lang siya sa kinatatayuan ng Villa, umaasang may mangyayaring milagro sa huli. Miss Chi, I don't think you need to be so nervous, because the ending Cyrus is doomed from the very beginning. I think this Cyrus is a little too stupid. Alam na niya na may ambush, pero siya naglakas loob na pumunta dito ng mag-isa. Hindi ba obvious na nagpapadala ito ng kamatayan? Nakangiting sabi ni Johnny kay Trixie. Kabanata 1478. Tunay na kapangyarihan. Hindi mahalaga kung sino ang mananalo o matalo. Kinagat ni Trixie ang kanyang labi at matigas na sinabi. Hahaha. Nagtawanan ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Trixie. Sa oras na ito, tumingin sila kay Trixie na para bang nakatingin sila sa isang tanga. Beauty, nakakatawa talaga ang sinabi mo, anong klaseng tao si Master Shi? Paanong matatalo si Master Shi sa isang mabalahibong batang lalaki na tulad ni Cyrus? Oo, gaano karaming malalakas na kalaban ang nakilala ni Master Shi sa mga nakaraang taon. Ngunit tila hindi natalo si Master Shi kahit minsan. Maliban na lang kung martial arts expert talaga ang batang ito, kung hindi, wala siyang chance na manalo. Sigaw ng lahat kay Trixie. At ang mukha ni Trixie ay tila mas kinakabahan matapos marinig ang mga salita ng mga taong ito, napakagatlabi, at nagdarasal para kay Cyrus sa lahat ng oras sa kanyang puso. Miss Chi, kung willing kang maging maid, pwede akong humingi ng awa kay Young Master Shen, baka makatakas ka sa kapahamakan na ito. Huminto si Johnny sa pagbabalat kayo sa oras na ito, at nakangiting sinabi habang nakatingin sa taas-baba kay Trixie. Para maging maid mo. Hindi napigilan ni Trixie na matigilan nang marinig niya ito. Pagkatapos ay isang bakas ng pagkasuklam ang sumilay sa kanyang mga mata, at sumimangot siya at sumigaw, hindi ko hahayaang magtagumpay ka kahit na mamatay ako ngayon. Hahaha. Natawa si Johnny nang marinig niya ang mga salita ni Trixie,
at pagkatapos ay malamig na sinabi, Miss Chi, natatakot ako na hindi madali para sa iyo na mamatay sa oras na iyon. Nang iniisip ni Johnny kung paano niya papamoyin si Trixie sa hinaharap, biglang may malakas na ingay sa gate ng villa. Narinig ng lahat ang tunog at tumangala. Bang! Isang figure ang bumukas sa pinto ng villa at lumipad palabas. Ang baligtad na bilis ng paglipad ng figure ay napakabilis pa rin, at lumipad ito palabas ng gate sa isang kisap mata, at pagkatapos ay binasag sa harap ng lahat. Napatingin ang lahat sa figure. Ngunit nang makita nila ng malinaw ang figure, lahat sila ay napatulala, at ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay labis ding nabigla. Ito, paano ito posible? Tinitigan ni Johnny si Wilfred sa lupa, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay walang iba kundi pagkagulat. Sa oras na ito, walang nag-isip na ang taong lumipad palabas ay hindi si Cyrus, kundi si Wilfred. Kaagad pagkatapos noon, lumabas si Cyrus sa villa, pagkatapos ay bahagyang tumingin kay Wilfred, at sinabing blanko, hindi mo ako kalaban. Iyang Master de la Cruz. Napaluha si Trixie nang makita niya si Cyrus, at sumigaw sa sobrang excited na tono. Kung tutuusin, halatang medyo desperado si Trixie ngayon lang. Dahil pakiramdam niya ay siguradong dead end si Cyrus pagkapasok niya, pero walang nag-iisip na diretsyong susuntukan ni Cyrus si Wilfred palabas ng villa. Ang ganitong eksena talaga. Medyo sobra, hindi ka panipaniwala. Sa oras na ito, lahat ay tumingin sa posisyon ni Cyrus, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nagsimulang magbago. Dahil alam na alam nila kung gaano nakakatakot ang lakas ni Wilfred, kung kahit si Wilfred ay hindi kalaban ni Cyrus, talagang imposible silang maging kalaban ni Wilfred. Sa sandaling ito, tumakbo si Gabriel palabas ng villa, at pagkatapos ay sinigawan si Wilfred na may napakasabik na ekspresyon. Master Shi, ayos ka lang ba? Nagpumiglas si Wilfred na tumayo mula sa lupa, at pagkatapos ay sinabi na may pulang mata. Master Shen, napahiya ang matanda ngayon lang. Master Shi, wala kang gagawin. Nakita ni Gabriel na kaya pang tumayo ni Wilfred sa mga oras na ito, at tila walang seryoso, kaya medyo lumuwag ang ekspresyon ng kanyang mukha. At ang mga taong iyon sa baking villa ay nagpakawala rin ng mahabang hininga. Pagkatapos ng lahat, kung talagang natalo si Wilfred sa mga kamay ni Cyrus, maaaring maging lubhang mapanganib ang kanilang sitwasyon. Iyang Master de la Cruz, okay ka lang? Tuwang-tuwang tanong ni Trixie kay Cyrus. Wala akong magawa. Marahang umiling si Cyrus kay Trixie. Tinitigan ni Wilfred si Cyrus at sumigaw. Cyrus. Akala ko noon ay isa ka lamang martial artist. Ngunit hindi ko inaasahan na aasa ka sa isang lihim na pamamaraan upang itaas ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban sa larangan ng isang martial arts master. Nakakatuwa talaga. Tandang padamdam panipi. Hindi kita kalaban, bilisan mo at lumabas ka. Sinabi ni Cyrus kay Wilfred sa napakadiin na tono. Hindi ako ang kalaban mo. Hindi napigilan ni Wilfred na matawa nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Sa tingin ko ay napakawalang muwang mo, huwag mong isipin na matatalo mo ako ngayon kung maaari mo akong patumbahin sa isang suntok, ako ay magiging seryoso na simula ngayon. Pinaikit ni Cyrus ang kanyang mga mata at tumingin kay Wilfred nang hindi nagsasalita. Mukhang sa pagkakataong ito ay talagang balak ni Master Shi na gumawa ng totoong hakbang. Tumingin si Johnny kay Wilfred at sinabi. Sa sumunod na segundo, humakbang pasulong si Wilfred at huminga ng malalim. Malinaw na naramdaman ni Cyrus na ang aura sa katawan ni Wilfred ay mabilis na tumatakbo, at ang katawan ni Wilfred ay tila patuloy na nagbabago. Bang! Isang malakas na putok. Ang mga kalamnan ni Wilfred ay biglang tumaas ng kaunti, at pagkatapos ay direktang nabasag ang kanyang damit. Sa orihinal, ang taas ni Wilfred ay halos 1.75 m lamang. Ngunit sa oras na ito, si Wilfred ay naging isang higanteng halos 2 metro ang taas, at ang mga kalamnan sa Wilfred ay tila nagbago ng malaki.
Ang malalakas na kalamnan ay natatakpan ng sa asol na mga ugat, ito ay nararamdaman na kakaiba. Sa sandaling ito, si Wilfred, na nakatayo sa harap ni Cyrus, ay tila ibang tao. At ang mga mata ni Trixie ay puno ng pagkabigla pagkatapos makita ang eksenang ito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakita ng ganoong sitwasyon dati. Master de la Cruz, anong nangyayari? Tanong ni Trixie kay Cyrus na may nanginginig na boses. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Siguradong gumamit si Wilfred ng isang uri ng lihim na pamamaraan. Ang bilang ng mga mandirigma na kadalasang nakakasalamuhan ni Cyrus ay napakaliit pa rin, kaya ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Cyrus ng ganoong sitwasyon. Ito ang tunay na kapangyarihan ni Master Shi. Cyrus, patay ka ngayon. Walang ekspresyon na sigaw ni Gabriel kay Cyrus. Cyrus, huwag mong isipin na mayroon kang kapangyarihan ng isang martial arts master sa pamamagitan ng pag-asa sa mga panlabas na puwersa, at ikaw ay isang tunay na martial arts master. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang agwat sa pagitan ng mga martial arts masters at ng iyong mga mandirigma. Tandang padamdam panipi. Sumigaw si Wilfred sa kinatatayuan ni Cyrus, at pagkatapos ay direktang sumugod kay Cyrus. Malinaw, sa oras na ito, si Wilfred ay nagkaroon ng nakakatakot na pagtaas sa parehong lakas at bilis. Ang ganitong uri ng pagpapabuti ay maaaring maging mas nakakatakot kaysa sa pagpapabuti ng banal na tableta. Kabanata 1479. Sirang tunog. Dati, palaging itinuturing ni Wilfred si Cyrus bilang isang ordinaryong mandirigma, kaya hindi sinubukan ni Wilfred ang kanyang makakaya na harapin si Cyrus. Noong sinaktan ka ngayon, binasag ni Cyrus si Wilfred ng isang suntok, na direktang ikinagalit ni Wilfred, at diretso niyang kinuha ang sarili niyang kasanayan sa housekeeping. Dapat mong malaman na ang ginamit ni Wilfred sa panahong ito ay isang pangkaraniwang paraan ng pagsasanay sa katawan. Ang ganitong uri ng paraan ng pagsasanay sa katawan ay kailangang isagawa mula sa napakabata edad. Malaking tulong. Cyrus, dahil lang sa kapabayaan ko, nasuntok kita, pero hindi ibig sabihin na matatalo mo ako. Ipaparamdam ko sa iyo kung gaano ako kagaling. Tinitigan ni Wilfred ang kanyang mga mata at sinigawan si Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. At ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel sa mga oras na ito ay labis ding nasasabik, dahil alam niyang lubos na ikinagalit ni Cyrus si Wilfred, na maaari lamang magpabilis ng pagkamatay ni Cyrus. Tumingin si Trixie sa malahalimaw na si Wilfred sa kanyang harapan, ang kanyang magagandang mata ay puno ng takot, at bumulong siya kay Cyrus. Master de la Cruz, kung sa tingin mo ay hindi mo matatalo ang taong ito, tumakbo ka muna, huwag mo akong alalahanin. Tumakbo. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Dahil lahat ay dumating na, bakit ako tatakbo? Ngunit, ibinuka ni Trixie ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit sa sumunod na segundo, diretsyong sumugod si Cyrus sa posisyon ni Wilfred. At bahagyang nagulat ang mga mata ni Wilfred, dahil hindi niya inaasahan na pipiliin ni Cyrus ang magkusa. Monkey Technics, buksan mo ang bundok. Galit na umungol si Cyrus, pagkatapos ay biglang itinaas ang kanyang kamao at binasag ito sa ulo ni Wilfred. Alam na ng kasalukuyang Wilfred na ang lakas ng pakikipaglaban ni Cyrus ay hindi dapat maliitin. Kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamao at sumugod patungo sa kamao ni Cyrus. Bang! Isang malakas na putok. Nabangga ang kamao ni Cyrus sa kamao ni Wilfred. Sa oras na ito, naramdaman ng lahat sa paligid na parang may lindol, at bahagyang nanginag ang lupa. Agad na winalis ng dalawang hindi mapapantayang puwersa ang buong patio. Gaano kalakas ito? Tumayo si Gabriel sa lugar at bumantong hininga sa mahinang boses. Umatras si Wilfred para patatagin ang kanyang katawan, at umatras din si Cyrus. Tinitigan ni Wilfred si Cyrus na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, dahil ang suntok kanina ay halatang pantay na nahahati sa dalawa. Ngunit sa oras na ito,
Ginamit na ni Wilfred ang lihim na pamamaraan, ngunit hindi niya inaasahan na si Cyrus ay makakapantay sa kanyang sarili, na talagang hindi kapani-paniwala. Bukod dito, nalaman ni Wilfred na ang boxing ni Cyrus ay napakalakas, kaya hindi niya maiwasang magtanong kay Cyrus sa mahinang boses, anong klaseng boxing ka? Bakit mayroon itong nakakatakot na kapangyarihan? Mahalaga ba? Malumanay na sagot ni Cyrus. Boy, hanggat kaya mo akong bigyan ng boxing technique na ito, kaya kitang iligtas. Malinaw, si Wilfred sa oras na ito ay labis na interesado sa monkey techniques ni Cyrus, kaya naglagay siya ng ganoong kondisyon. Iniligtas mo akong hindi mamatay. Hindi napigilan ni Cyrus na mapamura, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Iniisip mo pa rin kung paano ka makakaligtas. Inaamin ko na napakalakas ng boxing mo, but you simply can't exert the maximum power of this boxing. Siguradong mamamatay ka ngayon. Sigaw ni Wilfred kay Cyrus sa malamig na boses. Haha. Hindi napigilan ni Cyrus na mapamura, at pagkatapos ay sumugod muli sa kinatatayuan ni Wilfred, at sa isang iglap ay nag-agawan silang dalawa. At ang ekspresyon ni Johnny ay nagsimulang bahagyang nagbago matapos makita sina Cyrus at Wilfred na nag-aaway ng walang pinipili. Mabilis siyang naglakad papunta sa gilid ni Gabriel, at sinabi kay Gabriel sa mahinang boses. Iyang Master Shen, gusto mo bang umalis muna? Sa tingin ko parang medyo masama ang sitwasyon ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi magpapatalo si Master Shi. Malaki ang tiwala ni Gabriel kay Wilfred at direktang tumugon. Pero masama pa rin ang pakiramdam ko sa puso ko. Sabi ni Johnny sa mahinang boses. Haha. Hindi napigilan ni Gabriel na ngumiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi, sino sa tingin mo ang mas makapangyarihan, si Cyrus o si Master Shi? Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, mahirap talagang sabihin. Pakiramdam ko, ang dalawang taong ito ay tila napakalakas. Sabi ni Johnny sa mahinang boses. At si Gabriel ay nagpakita ng isang mapagmataas na ekspresyon, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Dahil nakikita mo na ang dalawang ito ay pantay na nahahati. Nangangahulugan ito na dapat na mahirap para sa dalawang ito na magpasya kung sino ang mananalo sa maikling panahon, at kapag sila ay nahati. Kung may tagumpay o pagkatalo, tiyak na uubusin ng mananalo ang malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Kung matatalo ni Master Shi si Cyrus ngayon, ito ang pinakamagaling. Kung matalo siya kay Cyrus, tiyak na magbabayad si Cyrus isang napakataas na presyo. Higit pa. Ang dahilan kung bakit napakakapangyarihan ni Cyrus ngayon ay dahil lang sa pag-inom niya ng tableta ng gamot. Kung mawawala ang epekto ng tableta ng gamot, kung gayon si Cyrus ay isang ordinaryong martial artist. Iyang Master Shen, pinaplano mo bang maghintay hanggang maubos ni Master Shi ang karamihan sa lakas ng pakikipaglaban ni Cyrus, at pagkatapos ay aalisin natin si Cyrus? Agad na naunawaan ni Johnny ang ibig sabihin ni Gabriel. Ito lang ang pinakamasamang resulta. Kung maaalis ni Master Shi si Cyrus, ito ang magiging pinakamahusay, ngunit kahit na hindi niya ito maalis, si Cyrus ay patay na ngayon. Mahinang sabi ni Gabriel. Your Master Shen pa rin, maparaan ka. Hindi napigilan ni Johnny na mapabuntong hininga. Kaya hindi mo kailangang mag-alala, ang kahihinatnan ng labanang ito ay walang epekto sa ating mga plano. Tumingin si Gabriel kay Johnny at ngumiti. Bagamat sinabi ito ni Gabriel, sa kanyang puso, umaasa pa rin siya na matatalo ni Wilfred si Cyrus. Pagkatapos ng lahat, kapag natalo ni Wilfred si Cyrus, magiging mas simple ang mga bagay. Gayunpaman, sa oras na ito, ang labanan sa pagitan ni Cyrus at Wilfred ay malinaw na umabot sa isang puting mainit na yugto. Cyrus, parang nawawala ang energy sa katawan mo. Sigaw ni Wilfred kay Cyrus sa mahinang boses. Mukhang maubos ang physical strength mo ah. Malumanay na sagot ni Cyrus. Ha. Hindi mapigilan ni Wilfred na matawa nang marinig niya ang mga salitang ito, at pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi. Cyrus, hindi mo ako mapapanalo ngayon. Oo. Ngumisi si Cyrus,
Pagkatapos ay tinapakan ang kanyang paa, at pagkatapos ay sumugod ang buong tao patungo sa posisyon ni Wilfred. Depende kung matatanggap mo ang suntok ko. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ni Cyrus. At malinaw na naramdaman ng lahat na ang bilis ng suntok ni Cyrus ay halatang maraming beses na mas mabilis kaysa sa dati, at ang lakas ay nakakatakot din. Nagbigay ito ng impresyon na ito ay parang kidlat at dumiretso sa posisyon ni Wilfred. Monkey techniques, basagin mo ang tunog. Umungol si Cyrus, at agad na sinugod si Wilfred, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at binasag ito sa dibdib ni Wilfred. Kabanata 1480. Gaano ito katagal? Marahil ay dahil ang bilis ni Cyrus kanina ay medyo masyadong mabilis, lahat ng naruroon ay hindi nag-react, at si Wilfred mismo ay hindi nag-react. Bilang karagdagan, pagkatapos ng matinding labanan ngayon, kahit na makapag-react si Wilfred, tinatayang halos wala na siyang oras para mag-react. Boom! Isang malakas na putok. Ang kamao ni Cyrus ay humampal sa dibdib ni Wilfred na parang isang tiyak na missile. Ang ekspresyon sa mukha ni Wilfred ay agad na naging distorted, dahil ang lakas ng suntok ni Cyrus ay masyadong nakakatakot. Puff! Bagamat nakatayo pa rin doon si Wilfred, lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Matapos makita ang eksenang ito, ang lahat ay natigilan, at sila ay nakatayo doon na tulala, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwala. Sinong mag-aakala na si Wilfred ay sinuntok talaga ni Cyrus at nagsuka ng dugo? Paano ito posible? Tinitigan ni Gabriel ang posisyon ni Cyrus, na may gulat na ekspresyon sa mukha. Bagamat inihanda na niya sa kanyang puso na maaaring matalo si Wilfred kay Cyrus, hindi niya akalain na matatalo si Wilfred sa ganitong paraan. Napakapangit din ng mga ekspresyon sa mukha ng mga bodyguard sa Baking Villa. Dahil alam ng mga taong ito na si Wilfred ay isang napakasikat na martial arts master sa Hong Kong Island. Sa kanilang mga mata, ang isang master na tulad ni Wilfred ay isang walang talo na pag-iral. Niwala silang lakas ng loob na guluhin si Wilfred, ngunit sino akalain na talagang pinatay si Wilfred sa oras na ito? Si Cyrus ay samuka ng dugo sa isang suntok. Nakakamangha talaga si Master de la Cruz, hindi ako makapaniwala. Tumingin si Trixie kay Cyrus at naramdaman na parang nakakita siya ng Diyos. Kung hindi mo ito nakita ng sarili mong mga mata, sinong maniniwala na ang sikat na Wilfred sa Hong Kong Island ay sinuntok at sinuka ng dugo ni Cyrus? Sa oras na ito, ang balanse ng tagumpay ay malinaw na ganap na nakatagilid sa panig ni Cyrus. Ang lakas ng suntok. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang gumising sa lahat mula sa kanilang pagkagulat. Napalingon ang lahat sa kinatatayuan ni Wilfred. Bagamat ngayon lang ay samuka na ng dugo si Wilfred. Ngunit hindi pa tuluyang nawala si Wilfred sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, nakatayo pa rin siya roon, nagalit na nakatingin kay Cyrus. Gusto mo bang ituloy ang laban? Mahinang tanong ni Cyrus kay Wilfred. Siyempre itutuloy natin. Kinagat ni Wilfred ang kanyang mga ngipin at sumagot. At ang mga taong iyon sa Baking Mountain Villa ay lahat ay nagpakita ng nasasabik na mga ekspresyon nang marinig nila ang mga salita ni Wilfred. Nakakatakot ang lakas ng suntok ni Cyrus kanina. Nakita ito ng mga taong ito sa kanilang mga mata. Sa kanilang mga mata, kung sila ay mga ordinaryong tao, hindi nila kakayanin ang ganoong kalakas na pag-atake. Ngunit sa oras na ito, hindi pa sumusuko si Wilfred sa laban, na nagpapakita na ang suntok ni Cyrus ngayon ay hindi nagdulot ng anumang nakamamatay na pinsala kay Wilfred. Tulad ng inaasahan kay Master Shi, ngayon lang ako nagsuka ng dugo, ngunit ngayon ay wala na. Oo, tinatayang si Master Shi lang ang makakahuli ng suntok ngayon. Kung pinalitan ito ng ibang tao, namatay na sana ito sa kamay ni Cyrus. Nakakamangha talaga si Master Shi. Hindi napigilan ng mga tao na magsigawan ng malakas. At ninisyan din ni Gabriel, at sa kawalang ekspresyong sinabi kay Cyrus. Cyrus, napakawalang muwang mo, si Master Shi ay isang sikat na master sa ating Hong Kong Island,
at hindi ito ganoon kadaling talunin. Napangiti na si Trixie, ngunit hindi nagtagal ang ngiti, hindi niya akalain na ganoon pala katatag si Wilfred. Katatapos lang ng shot, ano pa ang silbi ng patuloy na pagtitiyaga? Ngumisi si Cyrus. Cyrus, malapit nang maglaho ang kapangyarihan sa katawan mo. Ilang suntok ba ang kaya mong suntukin ng ganoon kalakas na suntok? Kapag nawalan ka ng kapangyarihan sa katawan mo, mamamatay ka. Sigaw ni Wilfred kay Cyrus sa mahinang boses. Kung gayon, tingnan natin kung mawawalan muna ng kabuluhan ang aking kapangyarihan, o kung mahulog ka ngayon. Walang ekspresyong tugon ni Cyrus, at pagkatapos ay sumugod muli sa posisyon ni Wilfred. Bang! Nagkaroon ng isa pang malakas na ingay, at ang kamao ni Cyrus ay humampas muli sa dibdib ni Wilfred. Si Wilfred ay bumulwak ng isang subo ng dugo, umatras ng 2 hakbang upang patatagin ang kanyang katawan, at pagkatapos ay sinigawan si Cyrus. Mukhang totoo ang sinabi ko, ang lakas ng iyong katawan ay patuloy na humihina, ikaw ang suntok kanina ay halatang mas mahina kaysa sa naunang suntok. Hanggang kailan ka makakapit? Tanong ni Cyrus, at pagkatapos ay sumuntok muli. Bang! Kahit na ang lakas ng suntok na ito ay tila mas maliit, ang sitwasyon sa panig ni Wilfred ay hindi optimistiko, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang pangit. Sa oras na ito, napakasimple ng ideya ni Wilfred, ibig sabihin, gagamitin niya ang kanyang katawan para sapilitang ubusin ang lahat ng lakas ng hiniram na tableta. Kapag nawala ang epekto ng hiniram na tableta, magiging napakahirap niyang linisin. Cyrus, simple. At natural na alam ni Cyrus kung ano ang iniisip ni Wilfred, ngunit malapit na ang oras para humiram ng magic pill. Si Cyrus ay walang pagpipilian. Maaari lamang niyang piliin na talunin si Wilfred bago mawala ang epekto ng paghiram ng magic pill. Bang bang! 4 o 5 suntok ang sunod-sunod na ibinato ni Cyrus, halos bawat suntok ay may karapatan, at bawat suntok ay tumama sa katawan ni Wilfred. Ngunit nagngangalit si Wilfred at nagtiyaga. Cyrus, parang malapit nang maglaho ang kapangyarihan sa katawan mo ha. Sigaw ni Wilfred kay Cyrus sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala, sapat na para matamba ka. Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at sumagot, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at muling hinampas ito patungo sa dibdib ni Wilfred. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na kung hindi pa rin niya matatalo si Wilfred sa suntok na ito, ang kanyang sitwasyon ay magiging lubhang mapanganib, dahil naubos na ni Cyrus ang lahat ng kanyang lakas, at nang lumabas si Cyrus ngayon, siya lamang ang nagdala ng isang hiniram. Tableta, kaya kapag nawala na ang epekto ng hiniram na tableta, maaaring dead end na lang si Cyrus. Monkey Techniques. Ginamit ni Cyrus ang lahat ng kanyang lakas para patumbahin ang pinakamabangis na suntok kay Monkey Techniques. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok sa pagitan ng langit at lupa. Direktang tumama ang kamao ni Cyrus sa dibdib ni Wilfred. Matapos labanan ni Wilfred, napuno pa rin ng kumpiyansa, ang suntok ni Cyrus, sa isang iglap nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Nararamdaman niya ang isang napakalakas na puwersa na direktang dumampi sa kanyang katawan, at ang puwersang ito ay nakakatakot na hanggang sa hindi maipaliwanag. Sa sumunod na segundo, lumipad ng baligtad ang katawan ni Wilfred. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, si Wilfred ay lumipad ng pabaligtad ng halos 10 metro sa himpapawid, at pagkatapos ay humampas sa dingding. Maging ang mga dingding ay nabasag din ni Wilfred. Kabanata 1481. Mga tao mula sa Monkey Sect. Saglit na tila natahimik ang lahat. Kinagat ni Wilfred ang kanyang mga ngipin at sinubukang tumayo, ngunit nalaman niyang hindi na niya makontrol ang kanyang katawan sa oras na ito. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, ipinikit ni Wilfred ang kanyang mga mata at nahimatay. Nagpakawala ng mahabang hininga si Cyrus matapos makita si Wilfred na comatose, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay sobrang pagod din. Dahil ngayon lang naubos ni Cyrus ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan.
At ngayon ay isa lang ang nasa isip ni Cyrus, iyon ay ang samantalahin ng oras upang makahanap ng lugar na makapagpahinga ng mabuti. Ang hirap talaga. Napabuntong hininga si Cyrus sa mahinang boses, pagkatapos ay umatras ng 2 hakbang, tumagilid ang kanyang katawan, at agad na nawala ang kanyang focus. Nang makita ni Trixie na malapit nang mahulog si Cyrus, mabilis siyang tumakbo sa tabi ni Cyrus para alalayan si Cyrus, at kinakabahang tinanong si Cyrus, "Young Master de la Cruz, okay ka lang ba?" "Mabuti naman." Bulong ni Cyrus pabalik. Ang mga tao sa baking villa ay tumingin kay Cyrus na para bang nakatingin sila sa isang halimaw. Kung tutuusin, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na haantong ito sa ganito. Talagang tinalo ni Cyrus si Wilfred. Si Wilfred, isang maalamat na martial artist na kilalang kilala sa Hong Kong Island, ay matatalo sa isang binata na 20 taong gulang pa lamang. Ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Puno rin ng pagkabigla ang mga mata ni Gabriel, at tila hindi niya inaasahan ang ganoong katapusan. Ngunit sa lalong madaling panahon ang mga mata ni Gabriel ay kumislap ng isang bakas ng pagmamalaki, dahil nararamdaman niya na ngayon lang ay nakakonsumo si Cyrus ng maraming pisikal na lakas. Sa oras na ito, si Cyrus ay napakahina, at ang epekto ng paghiram ng magic pill ay dapat na nawala. Kaya naramdaman ni Gabriel na ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon para mawala si Cyrus. Hahaha, exciting talaga ang laban kanina. Sigaw ni Gabriel kay Cyrus. At dahan-dahang ibinawling ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Gabriel. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, alam na niya na maaaring wala siyang paraan para lumaban sa ganitong estado. Ngayon lang, inilagay ni Cyrus ang lahat ng kanyang lakas kay Wilfred, ngunit hindi pinansin si Gabriel. "Cyrus, inaamin ko na ang mga taong ito sa aming mga ngalakal na pilak ay minamaliit ka noon. Mayroon kang ang mga kasanayan, at tiyak na hindi ito dahil mas maganda ang iyong kapalaran na nabubuhay ka ngayon." Napabuntong hininga si Gabriel sa loob. At tumingin si Cyrus kay Gabriel at hindi pa rin nagsasalita. "Pero paano kung ganoon nga? Hindi ka ba mamamatay sa baking villa natin ngayon?" Umisi si Gabriel, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas. "Ngayon itong Cyrus ay sayang, patayin mo siya para sa akin, kung sino man ang makakapatay sa kanya, ang gantimpala ay 10 milyon. Kasunod ng utos ni Gabriel, halos 50 katao ang sumugod ng wala saan, at direktang sumugod sa posisyon ni Cyrus. At ang mga taong ito ay pawang mga mandirigma, at dapat silang lahat ay tambangan ni Gabriel sa baking villa upang harapin si Cyrus. Halos sa isang kisap mata, sina Cyrus at Trixie ay napapaligiran ng mga mandirigmang ito. Sa oras na ito, si Cyrus ay talagang nasa isang desperado na sitwasyon. Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Trixie, at likas na lumingon kay Cyrus, at tinanong si Cyrus sa mahinang boses, "Master de la Cruz, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Huminga ng malalim si Cyrus at walang sinabi. Ang kasalukuyang Cyrus ay mahina gaya ng sinabi ni Gabriel, at maaaring hindi niya kayang harapin ang isang ordinaryong tao, lalo pa ang pakikitungo sa napakaraming mandirigma ng mag-isa. Si Gabriel ang pinuno ng dibisyon ng Silver Merchant, kaya ang mga mandirigma na kanyang nilinang sa mga nakaraang taon ay sadyang hindi maihahambing sa mga nasa pamilya Chi. Kung ang mga taong ito ay sabay-sabay na umatake, kahit na ang isang martial arts expert ay maaaring mabigla ng kaunti, pabayaan si Cyrus. Sa oras na ito, kung daladala pa ni Cyrus ang panghihiram ng tableta, maaaring may paraan para patayin siya, ngunit sa kasamaang palad, isa lang ang nasa katawan ni Cyrus sa oras na ito, at nakain na niya ito noong nakikipaglaban siya kay Wilfred. Hindi inaasahan ni Trixie ang ganoong resulta. Noong una ay inakala niya na natalo ni Cyrus si Wilfred at tapos na ang lahat, ngunit walang sino man ang umasa na magiging ganito ang sitwasyon. Ang ekspresyon sa mukha ni Gabriel sa oras na ito ay labis na ipinagmamalaki, at mahinang sinabi, "Cyrus, sa pagkakataong ito ay patay ka na. Pumunta ka." Sigaw ng nangungunang mandirigma.
Sa isang iglap, mahigit 50 mandirigma ang lahat ay nagsama-sama. Si Cyrus ay tila desperado din, nakatayo sa parehong lugar na hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng ingay sa gate ng baking villa. Matapos marinig ang tunog, lahat ay tumingin sa likod. Nakita ko ang mahigit 100 tao ang sumugod diretso sa kinatatayuan ni Cyrus. Anong ginagawa ng mga taong ito? Medyo nagulat si Gabriel nang makita niya ang mga taong ito. Hindi ko pa nakita ang mga taong ito dati. Walang magawang sagot ni Johnny. Ito kaya ang pagliligtas ni Cyrus? Sabi ni Gabriel sa mahinang boses. Hindi, Hong Kong Island ito, paano magkakaroon ng mga rescuer si Cyrus? Mabilis na sabi ni Johnny. Sa oras na ito, tumingin din si Cyrus sa mga taong sumugod sa villa na may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Halatang hindi alam ni Cyrus ang ginagawa ng mga taong ito. Buti na lang at nakauniporme ang mga taong ito, at ang pinuno ay isang sexing babaeng nakapusod. Protektahan ang young master. Sigaw ng sexing babae. Sa isang iglap, direktang pinalibutan ng mga taong sumugod sa villa si Cyrus. At ang mga taong iyon sa Gabriel ay tila medyo natulala sa oras na ito, at lahat sila ay tumigil sa pag-atake kay Cyrus, nakatayo sa parehong lugar na medyo nabigla. Sect Master. Malinaw na narinig ni Cyrus ang mga salita ng sexing babae ngayon, kaya hindi niya maiwasang isipin si Kenny sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao lamang mula sa Monkey Sect ang tatawag kay Cyrus ng ganyan. Sino ka? How dare you break into our baking villa? Saglit na nag-alinlangan si Johnny, pagkatapos ay tinitigan ng sexing babae na nanguna at sumigaw. Matapos marinig ang mga salita ni Johnny, ang sexing babae ay may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. At mahinang nagsabi, kami ay mula sa sekta ng Monkey, at ang batang pinuno ng aming sekta ng Monkey ay nakulong dito, at pumunta dito upang iligtas siya. Tandang padamdam. Talagang taga-Monkey Sect ka. May kumikislap na galit sa mga mata ni Gabriel, at pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas. Talagang matapang kayong mga sekta ng Monkey. Ang mga mandirigma sa pagitan ng Hong Kong Island at ng inland ay nakapagtatag na ng mga panuntunan. At ang mga mandirigma ng Hong Kong Island kayong mga mandirigma sa loob ng bansa ay hindi pinahihintulutang makialam sa usapin sa pagitan ninyo. At ngayon ang sekta ng Monkey ninyo ay nagpadala ng napakaraming disipulo dito, ano ang ibig sabihin nito? Baka balak ng sekta ng Monkey ninyo na labagin ang mga alituntuning naiwan. Kabanata 1482. Magandang babaeng alagad. Noong panahong iyon, nagpatuloy ang alitan sa pagitan ng mga mandirigma sa loob ng bansa at ng mga mandirigmang isla ng Hong Kong. At ang mga mandirigma sa loob ng bansa ay madalas na pumupunta sa Hong Kong Island upang gumawa ng masama. Sa makatuwid, ang mga patakaran ay itinakda sa ibang pagkakataon, walang mga mandirigma sa loob ng bansa ang maaaring makialam sa mga gawain ng mga mandirigma sa isla ng Hong Kong. At ang mga disipulo ng apat na pangunahing sekta ay hindi maaaring sumalungat sa mga mandirigma ng isla ng Hong Kong. Ito rin ang dahilan kung bakit maaaring kumilos ang mga tao mula sa mga silver merchant laban kay Cyrus anuman ang katayuan ni Cyrus bilang magiging pinuno ng alagad ni Kenny na Monkey Sect. Ngunit sa oras na ito, halatang pinaplano ng mga disipulo ng Monkey Sect na salakayin ang mga mandirigma sa Hong Kong Island. Mukhang nahulaan na ng sexing babae na sasabihin ito ni Gabriel, kaya hindi niya maiwasang mapangiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Sinabi ng aming pinuno ng sekta ng Monkey na walang mga patakaran na mas mahalaga kaysa sa buhay ng nakabababa. Pinuno. May mga taong nagtatakda ng mga patakaran, may mga taong sumusunod sa mga patakaran, ngunit may mga taong lumalabag sa mga patakaran. Ikaw. Hindi inakala ni Gabriel na magiging ganoon kalakas ang isang sexing babae, at sumigaw. Kung gayon, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng paggawa nito? Wala akong pakialam kung ano ang kahihinatnan, sinusunod ko lang ang mga patakaran.
Malumanay na sagot ng sexing babae. Tumingin si Gabriel sa sexing babae sa kanyang harapan at nag-isip ng 2 segundo. Pagkatapos ay nagnalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, dahil ang sekta mo sa monkey ang unang lumabag sa mga patakaran, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos at gawin mo ito para sa akin. Sa isang iglap, sumugod muli ang mga tao ni Gabriel. Dinala ng sexing babae ang mga disipulo ng monkey sect para batiin sila. Bagamat medyo maraming tao si Gabriel, halatang mas nakakatakot ang mga disipulong ito ng monkey sect. Sa makatuwid, ang labanan sa pagitan ng 2 panig ay ganap na isang panig. Ang mga bodyguard ni Gabriel ay halos walang kakayahang lumaban sa harap ng mga disipulo ng monkey sect, at walang humpay na sumisigaw. Si Cyrus ay nakatayo sa parehong lugar na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Mukhang hindi niya akalain na ang mga tao mula sa monkey sect ay talagang darating para iligtas siya. At mas natuwa si Trixie, dahil kanina pa siya desperado, pero hindi niya inaasahan na sa huli ay babalik din ang lahat. Ang ekspresyon sa mukha ni Gabriel na nakatayo sa lugar ay sobrang pangit. Dahil akala niya noon ay mamamatay si Cyrus ngayon, ngunit hindi niya akalain na may lilito mula sa monkey sect, kaya ang sitwasyon sa oras na ito ay tila hindi napakalinaw. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi ni Johnny kay Gabriel sa mahinang boses, Mr. Shen, maaaring hindi kalaban ni Cyrus ang ating mga tao. Isang bangkos lang ng basura, hinayaan mong kumapit ang mga taong ito, tatawagan ko na si Diana. Sagot ni Gabriel sa mahinang boses, saka tumalikod at nagplanong tumakbo papasok sa villa. Bagamat sinabi ni Gabriel na naghahanap siya ng tulong, ngunit sa katunayan ay nakaisip na siya ng paraan upang makalabas. Pagkatapos ng lahat, huli na para humingi ng tulong sa oras na ito. Si Cyrus naman ay laging nakatitig sa kinatatayuan ni Gabriel, nang makita niyang tatakbo na si Gabriel, hindi niya maiwasang mapamura, at saka dirdiretsong sumugod sa kinatatayuan ni Gabriel. Bagamat walang paraan para kay Cyrus na harapin ang mga mandirigmang iyon ngayon, napakadali pa ring makitungo sa Gabriel na ito. Sumugod si Cyrus sa harap ni Gabriel at hinawakan si Gabriel. At biglang tumalikod si Gabriel at itinaas ang kanyang kamao at hinampas ito sa mukha ni Cyrus. Wow! Ngunit bago tumama ang kamao ni Gabriel sa mukha ni Cyrus, naglabas si Trixie ng pistol at itinutok ito sa ulo ni Gabriel. Iyong Master Shen, ipinapayo ko sa iyo na huwag lumipat. Walang ekspresyong sinabi ni Trixie kay Gabriel. Tumayo doon si Gabriel at nag-alinlangan ng 2 segundo, bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na magiging ganito ang huling bagay. Noong una, binalak ni Gabriel na kunin ang pagkakataong ito para mawala si Cyrus, ngunit sa oras na ito napagtanto niya na hindi siya isang mangangaso, ngunit ang biktima ng Cyrus. Mata. Sa kabilang banda, ang sexing babae at ang mga disipulo ng monkey sect ay tinaboy ang karamihan sa mga bodyguard. Kung tutuusin, ang mga bodyguard na ito ay gumagawa ng mga bagay gamit ang pera. Si Gabriel mismo ay nagplano na tumakas ngayon lang. Natural, ang mga bodyguard na ito ay walang balak na manatili at magtrabaho ng husto. Sa isang kisap mata, 3 kapat ng mga bodyguard ni Gabriel ang nakatakas, at ang iba ay hindi na makatayo, kaya ngayon ay nakahiga na lamang sila sa lupa at magkunwaring patay, maging si Johnny. Sa puntong ito, mayroon na itong nawala. Ang ekspresyon ni Gabriel ay tila mas desperado pagkatapos makita ang eksenang ito. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Gabriel, at pagkatapos ay mahinang sinabi, may gusto ka pa bang sabihin ngayon? Tumingin si Gabriel kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan, lumuhad siya sa lupa ng malakas, at tuwang-tuwang sinabi, Young Master de la Cruz, bitawan mo ako. Bitawan mo. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig niya ang mga salita ni Gabriel, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Kung ganoon ang ugali mo noong una mo akong makilala, baka talagang pinakawalan na kita, ngunit ngayon ay maaaring mas mahirap. Huli na yan.
Master de la Cruz, ako ang taong namamahala sa negosyong pilak. Marami akong naipon na kayamanan sa paglipas ng mga taon. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng ito. Hanggat kaya mo akong palayain, aso ako sa iyong tabi. Hinayaan mo akong gawin ito. Gagawin ko lahat ng gusto ko, pakiusap ko, basta't kaya mo akong palayain. Si Gabriel ay halatang takot sa oras na ito, at sinigawan si Cyrus na may nasasabik na ekspresyon. Nakita ni Trixie si Gabriel na nakaluhod sa harap ni Cyrus at nagmamakaawa ng may kapaitan, at isang kakaibang emosyon ang nabuo sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, mula sa sandaling nakipag-ugnayan si Trixie kay Cyrus, palaging nagdududa si Trixie sa kanyang puso kung matutulungan siya ni Cyrus sa paghihiganti. Ngunit paulit-ulit na pinatunayan ni Cyrus na hindi siya kasing simple ng isang mayamang pangalawang henerasyon. Hindi ako nagkukulang sa pera. Tumingin si Cyrus kay Gabriel at umiling. Iyong sect master, mayaman talaga itong si Gabriel. Ngunit sa sandaling ito, ang sexing babae mula sa monkey sect ay humakbang at pinaalalahanan si Cyrus sa mahinang boses. Mukhang gustong-gusto ng mga tao ng monkey sect mo ang pera. Walang imak na sinulyapan ni Cyrus ang sexing babae. Ito ang unang pagkakataon na naobserbahan ni Cyrus ang sexing babaeng ito ng mahigpit. Hindi inaasahan ni Cyrus na magkakaroon ng napakagandang babaeng disipulo ang monkey sect. Ang sexing babae ay nakasuot ng masikip na ladies leather jacket sa itaas na bahagi ng katawan. Ang dobleng taluktok sa dibdib ay mataas, na nagbibigay ng pakiramdam na handa ng lumabas, habang ang ibabang bahagi ng katawan ay isang pares ng masikip na pantalon na katad, ang payat na maganda. Ang mga binti ay abnormal na tuwid sa ilalim ng outline ng leather na pantalon. At ang puwita nagbabalangkas din ito ng isang napakakakit-akit na arko. Isang pinong mukha ng buto ng melon na may magagandang tampok sa mukha, at isang mahabang mapusyaw na asul na buhok na nagdaragdag ng kaunting kagandahan kay Rosalind. Kabanata 1483. Isang pamilya. Sinong mag-aakala na ang ganitong kagandang babae ay hindi man lang lamang kapag kaharap ang mga bodyguard ni Gabriel ngayon, at baka mas malupit pa siya sa mga lalaki? Hindi naman. Ang sekta ng monkey natin ay maraming disipulo, at ang mga disipulong ito ay kailangan ding bumili ng maraming panggamot na materyales para sa pagtatanim, kaya medyo malaki ang karaniwang gastos. Mabilis na nagpaliwanag ang sexing babae kay Cyrus. Sa oras na ito, ang babaeng ito ay hindi naghahanap ng mga dahilan. Ngunit ang halaga ng sekta ng monkey ay talagang nakakatakot, at ang pera ni Kenny ay karaniwang ginagamit para sa pagsasanay ng mga disipulo ng sekta ng monkey. Kung tutuusin, ang halaga ng isang tableta ay nagkakahalaga ng ilang milyon, kaya ang perang kinulit ni Kenny kay Cyrus ay walang halaga. Sa lugar na to ginagastos pala ang pera ng matanda. Marahan na bamantong hininga si Cyrus. Bagaman ang ulo ay walang pakialam sa ating mga gawain, madalas niya tayong binibigyan ng pera. Mabilis na sabi ng sexing babae. I see, sabi ko bakit siya mahilig sa pera. Walang magawang sabi ni Cyrus. Ngunit hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa batang ulo. Dahil sinabi ng ulo na kapag nagmana ka ng posisyon ng ulo, kung gayon ang ating sekta ng monkey ay maaring hindi kapos sa pera. Malumanay na sabi ng sexing babae. Hindi nakaimik si Cyrus matapos marinig ang mga salita ng sexing babae. Hindi niya inaasahan na sa mga oras na ito ay iniisip pa rin ng matandang si Kenny ang kanyang sarili. Kaya lang, ang mga taong ito mula sa monkey sect ang nagligtas sa buhay ni Cyrus ngayon, kaya hindi gaanong nagsalita si Cyrus. Master de la Cruz, marami akong kumpanya sa ilalim ng pangalan ko, at marami rin akong mga ari-arian. Hanggat kaya mo akong palayain, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng ito. Sigaw ni Gabriel kay Cyrus na may excited na ekspresyon. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa pera mamaya, hindi ako kapos sa pera ngayon. Tinuro ni Cyrus ang sexing babae sa tabi niya. Well, mabilis na tumanggo si Gabriel nang makitang may puwang pa para sa negosasyon. Tinatanong kita,
Nasaan si Amy ngayon? Walang ekspresyong tanong ni Cyrus kay Gabriel. Ito. May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Gabriel. Pagkatapos ng lahat, ang mga ari-arian ni Gabriel ay pag-aari niya. Kaya kahit na ibigay niya ang mga ito kay Cyrus, ang kanyang buhay ay hindi manganganib, ngunit kung sasabihin niya kay Cyrus ang lokasyon ng Amy, ito ay lubos na mangangalakal na pilak. Kung ipagkanulo niya ang mangangalakal na pilak, ang kanyang kapalaran ay magiging napaka-miserable. Kilala mo ba kung sino ako? Biglang tanong ni Cyrus kay Gabriel. Hindi mapigilan ni Gabriel na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay nauutal. Siyempre alam ko kung sino ka. Kung alam mo, dapat mong malaman na kahit tingnan mo ang buong mundo, ako lang ang naglakas loob na makipaglaban sa mga mangangalakal na pilak, kaya't dalawa lang ang landas sa harap mo. Ang unang landas ay ang gawin lahat. Huwag mong sabihin, at pagkatapos ay hintayin mo akong patayin ka. Ang pangalawang paraan ay gawin ang anumang hilingin ko sa iyo. Hanggat sasabihin mo ang lahat ng kailangan mong sabihin, hahayaan kong may maghatid sa iyo sa monkey sekta. Sa ganitong paraan, masisiguro nito ang kaligtasan mo sa buhay. Gaano man kalakas ang mga mangangalakal na pilak, hindi nila kayang habulin ang sekta ng monkey para patayin ka. Intindihin mo ang ibig kong sabihin. Alam ni Cyrus na ang pinakaikinababahala ni Gabriel ay na kung ipagkanulo niya ang mangangalakal na pilak, maaaring patay na siya. Ngunit sa oras na ito, binigyan ni Cyrus si Gabriel ng pangalawang pagpipilian, na sabihin kay Cyrus ang lahat, at hiniling ni Cyrus kay Gabriel na pumunta sa monkey sect. Sa kasong ito, maaari pa ring magkaroon ng pag-asa si Gabriel na mabuhay. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang segundo, nagngangalit si Gabriel at sinabing, "Young Master de la Cruz, mapoprotektahan mo ba talaga ang kaligtasan ko?" "Ano sa tingin mo?" Walang pakialam na tanong ni Cyrus. Tumingin si Gabriel kay Cyrus at huminga ng malalim, pagkatapos ay bumulong. "Master de la Cruz, si Amy ay wala sa aking mga kamay ngayon, si Amy ay nasa mga kamay ng pamilyang An ngayon." Nasa kamay ng pamilyaan si Amy. Matapos marinig ang pangungusap na ito, ang mga mata ni Cyrus ay kumislap ng kaunting pagkalito, na para bang hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng pangungusap ni Gabriel. "Master de la Cruz, isa lamang akong leader ng maliit na dibisyon. At ang kasalukuyang may-ari ng pamilyang An ay ang pangkalahatang pinuno ng mga ngalakal na pilak sa isla ng Hong Kong. Kaya ngayon si Amy ay nasa kamay ng pamilyang An, ngunit kung saan eksaktong diba? Hindi ako masyadong malinaw." Maingat na sagot ni Gabriel. Lumalabas na ang padre de pamilya ay ang pinuno ng pilak na mga ngalakal sa Hong Kong Island, nakawili-wili. Huminga ng mahina si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Bibigyan kita ng isang araw upang ihanda ang impormasyon ng iba pang 3 tao na namamahala sa mga ngalakal ng pilak sa Hong Kong Island. Pati na rin ang impormasyon tungkol kay Angia Cosmetech Company, at pagkatapos ay ilagay ang lahat ng ari-arian. Sa ilalim ng iyong pangalan ay ibibigay sa monkey sect, at hahayaan ko ang mga tao ng monkey sect na ilayo ka sa Hong Kong Island, maintindihan mo?" "Naiintindihan." Mabilis na tumanggo si Gabriel. At nilainggan ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan ang sexing babae sa tabi niya, at mahinang sinabi, "Ipaubaya ko ang taong ito sa iyo." "Magandang young master." Mabilis na tumanggo ang sexing babae. "Salamat sa pagpunta mo para iligtas ako ngayon." Mahinang sabi ni Cyrus. "Hindi mo kailangang maging magalang, young sect master, ginagawa ko lang ang mga bagay ayon sa kagustuhan ng sect master." Nakangiting babae. "Nga pala, anong pangalan mo?" Noon lang naalala ni Cyrus na hindi pa pala niya alam ang pangalan ng babaeng ito. "Jaisel." Sagot ng sexing babae. "Okay, naalala ko pangalan mo." Bahagyang tumanggo si Cyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Trixie, "Sabay tayong bumalik." Pagkasabi nito, tumalikod si Cyrus at tumakbo pababa ng bundok.
Mabilis na sinundan ni Trixie ang lakad ni Cyrus pagkatapos mag-alinlangan sandali. Ang pagbisita ni Cyrus sa baking villa sa pagkakataong ito ay hindi walang kabuluhan. Kahit papaano ay mayroon na siyang malinaw na pag-unawa sa partikular na lokasyon ni Amy. Ang susunod na hakbang ay hintayin ang impormasyon ni Gabriel, at pagkatapos ay humarap sa pangkalahatang taong namamahala sa ang mga ngalakal ng pilak sa Hong Kong Island. Ayan. Si Trixie ay palaging nakasunod na malapit sa likod ni Cyrus. Sa oras na ito, Trixie ay tila hindi pa rin nakakaalis sa nakaraang pagkabigla. Kung tutuusin, nakakatakot talaga ang naranasan nila ni Cyrus ngayon. Kung hindi dahil sa napapanahong pagdating ng mga tao mula sa sektang Monkey, maaaring namatay sina Cyrus at Trixie sa villa na ito sa oras na ito. Siyempre, ang ginawa ni Cyrus sa baking villa ngayon ay kakalat sa buong Hong Kong Island sa sobrang nakakatakot na bilis. Pagkatapos ng lahat, ang pagkatalo ni Cyrus kay Armando ay nagdulot na ng matinding kaguluhan sa martial arts world ng Hong Kong Island. Gayunpaman, ngayon ay muling natalo ni Cyrus si Wilfred Shi. Ang balitang ito ay malamang na mas hindi kapanipaniwala kaysa sa pagkatalo ni Cyrus kay Armando. Kabanata 1484. Nanginginig ang buong Angia Cosmetic Company. Natalo si Wilfred Shi, at hindi alam ni Gabriel kung saan pupunta. Ang balita ay kumalat halos sa buong Hong Kong Island sa isang napaka-nakakatakot na bilis. Noong unang dumating si Cyrus sa Hong Kong Island, maraming tao ang nag-isip na maaaring gusto ni Cyrus na i-reshuffle ang mundo ng negosyo, ngunit walang nag-isip na si Cyrus ay magdudulot ng madugong bagyo sa mundo ng martial arts. Nagulat din ang tatlong division head ng silver business nang marinig ang balita. Walang sino man sa kanilang tatlo ang nag-isip na si Wilfred ay hindi kalaban ni Cyrus. At syempre hindi nila inaasahan na ang Monkey Sect ay pipilitin ang pagbaril anuman ang kasunduan sa pagitan ng mga mandirigma. Ang bagay na ito ay hindi na bagay sa pagitan ni Cyrus at Silver Merchant, at maaaring kumalat pa sa mundo ng martial arts. At si Victor An, ang pinuno ng pamilyang An, sa wakas ay hindi na makaupo. Noong una ay inisip niya na ang walang kwentang bagay na ito ay maaaring hawakan ng pinuno ng dibisyon na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit hindi niya inaasahan na ang huling bagay ay magiging ganito. Sa makatuwid, pagkatapos malaman ni Victor An ang balita, agad niyang tinawag ang natitirang tatlong dibisyon na pinuno. Sa loob ng Bamboo Orchid Club sa Hong Kong Island. Ang club na ito ay kung saan nakakatugon ni Victor ang iba pang 4 na tao na namamahala. Ngunit karaniwang maliban kung ito ay isang napakakagyat na sitwasyon, hindi gagawa ng inisyatiba si Victor upang makilala ang mga taong ito. Gayunpaman, sa oras na ito, ang taong namamahala sa dibisyon ay nawala ng hindi maipaliwanag. Ang bagay na ito ay maaaring ituring na napakaapura, kaya personal na lilito si Victor. Kung ang bagay na ito ay hindi mahawakan ng maayos. Ang mga tao sa itaas ng mga ngalakal na pilak ay tiyak na mag-iimbestiga dito, at ang lokasyon ng Victor ay magiging lubhang mapanganib sa oras na iyon. Kung tutuusin, ang isang taong namamahala sa isang dibisyon ay mayroon pa ring maraming mahahalagang impormasyon at impormasyon tungkol sa bangko. Ang taong ito ay maaaring mamatay, ngunit hindi siya maaaring mawala. Kung hindi, ang taong ito ay maaaring maging isang ticking time bomb anumang oras. Nanguna sina Gilbert, Marlon, Diana at silang tatlo sa pagpasok sa kahon ng Zulan Club. Sa mga oras na ito, napakakulit ng mga ekspresyon ng mukha ng tatlong tao, dahil wala ni isa sa kanilang tatlo ang nag-iisip na mangyayari ang ganoong bagay. Ang kapaligiran sa kahon ay lubhang kakaiba. Talagang walang utak si Gabriel. Inatake pa niya si Cyrus ng privado para sa kasakiman, at ngayon ay walang patay o patay. Hindi ba ito nagdudulot sa atin ng gulo? Si Marlon ang unang nagsalita para basagin ang katahimikan. Nilinga ni Gilbert ang kanyang ulo at sinulyapan si Marlon, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Sinabi ko sa iyo noon, huwag mong gawin ito ng privado,
hintayin nating apat na gawin ito kay Cyrus, ngunit itong Gabriel ay hindi masunurin, hoy. Walang kwentang sabihin ito ngayon. Tinutulan ko yun noong sinabi mong gagawin mo. Tiyak na hindi ganoon kadali si Cyrus, kung hindi, hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Cyrus na mag-isa na pumunta sa Hong Kong Island. Parang ang dati kong tatama ang hula, si Cyrus ay may whole card na hindi pa nabubunyag. Dahan-da ang sabi ni Diana. Dahil umaksyon na si Cyrus laban kay Gabriel, tiyak na gagawa siya ng aksyon laban sa atin sa hinaharap. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mukhang medyo nag-aalala si Marlon. Since pinatawag tayo ni Mr. An, dapat ready na siyang mag-discuss ng countermeasures, kaya sabi naming tatlo ay bale, hintayin na lang natin dumating si Mr. An. Mahinang sabi ni Gilbert. Hindi napigilan ni Marlon na mapabuntong hininga nang marinig ang mga salita ni Gilbert, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at nilero ang kanyang mobile phone. Makalipas ang halos kalahating oras, isang matandang lalaki ang pumasok sa kahon. Gayunpaman, ang matandang ito ay ang general manager ng silver merchant sa Hong Kong Island, at siya rin ang pinuno ng Victor, ang pinakamalaking pamilya sa Hong Kong Island. Nakita ni na Gilbert, Diana, Marlon at ng tatlo si Victor na pumasok sa kahon at mabilis na tumayo. Umupo. Walang ekspresyong sigaw ni Victor. Dahan-daang umupo ang tatlo pagkatapos marinig ang mga salita ni Victor. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon sa mukha ng tatlong tao ay labis na kinakabahan. Kung tutuusin, silang tatlo ay nakarating sa kinalalagyan nila ngayon sa pamamagitan ng pag-asa sa hakbang-hakbang na promosyon ni Victor, kaya sa oras na ito, ang tatlong ito. Ang mga tao ay nagpahayag ng kanilang damdamin para kay Victor mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Dapat alam ninyong lahat ang tungkol sa pagkawala ni Gabriel, di ba? Ang isang Victor ay walang anumang kalokohan, at direktang pinutol ang tema. Narinig. Mabilis na tumanggo ang tatlo. Ang buhay at kamatayan ni Gabriel ay hindi alam ngayon. Ngunit ayon sa aking pagkakaintindi, dapat ay buhay pa si Gabriel, dahil pagkatapos bumaba ng bundok si Cyrus, inilipat ni Gabriel ang lahat ng kanyang mga ari-arian, kaya maaaring samilong siya sa Cyrus. Nagpatuloy si Victor. Ano? Si Gabriel talaga ang nagtaksil sa mga ngalakal na pilak. Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa mga mata ni Gilbert. Naiinip ba si Gabriel? Sigaw din ni Marlon. Tumingin si Diana kay Victor at walang sinabi. Kung ganoon, kahit na hindi ipagkanulo ni Gabriel ang mga ngalakal na pilak, siya ay patay na, kaya sa palagay ko ay hindi ako dapat mabigla sa kanyang pagkakanulo. Mahinang sabi ni Victor. Kung ganoon Mr. An, ano ang gagawin mo dito Gabriel? Tanong ni Gilbert matapos mag-alinlangan sandali. Isantabi muna natin ang mga bagay-bagay ni Gabriel. Total, matagal na siyang hindi namamahala sa dibisyon, at hindi pa ako nagtitiwala sa kanya noon. Karamihan sa mahahalagang gawain ay natitira sa inyong tatlo, kaya walang gaanong epekto ang pagkakanulo ni Shen Jifan. Ang pinakamahalaga ngayon ay harapin muna itong Cyrus. Mabagal na sabi ni Victor. Medyo masaya sina Gilbert at Marlon matapos marinig ang mga salita ni Victor. Kung tutuusin, sinabi rin ng mga salita ni Victor sa mga taong ito mula sa gilid na palagi siyang nagtitiwala sa kanilang tatlo. Ngunit alam na alam ni Diana na ito ay paraan lamang ni Victor para patahimikin sila. Ang isang Gabriel ay nagtaksil na sa kanila, kaya kung may patuloy na magtatraidor sa kanila, ang direksyon ng mga bagay ay mas mahirap kontrolin. Talagang may kakayahan si Victor, at pinatatag niya ang natitirang tatlo sa pamamagitan ng ilang salita. Kung hindi, kung may bamaling muli kay Cyrus sa ganoong kritikal na oras, maaaring hindi mapangalagaan ang posisyon ng taong namamahala sa Hong Kong Island sa Victor. Mr. An, anong gagawin mo kay Cyrus? Mahinang tanong ni Gilbert kay Victor. Nang akayin ni Francis si Cyrus sa aming Hong Kong Island. Akala ko ay talagang mabait siya at binigyan ako ng malaking regalo,
ngunit hindi ko akalain na ang batang ito na si Francis ay nagpadala sa akin ng bomba, at hindi niya ito kayang harapin mismo. Binigyan ako ni Cyrus nitong mainit na patatas, hehe. Nang sabihin ito ni Victor, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakalmado, ngunit naramdaman niya ang hindi kasiyahan sa kanyang mga salita. At hindi nagsalita si Diana. Tinawagan ko kayong tatlo dito ngayon para tanungin kung ano ang ibig ninyong sabihin at tingnan kung mayroon kayong magandang paraan para harapin itong Cyrus. Muling nagsalita si Victor. Kabanata 1485. Gawin mo ang iyong makakaya. Sa loob ng Bamboo Orchid Club. Halos magkasabay na natahimik sina Gilbert, Marlon, at Diana matapos marinig ang mga salita ni Victor. Kung tutuusin, ang itinatanong ni Victor ay kung paano haharapin si Cyrus. Kaya silang tatlo ay hindi nang ahas na magsalita ng madali, dahil sa sandaling magsalita ka, hindi aaprubahan ng dalawa pa ang iyong pamamaraan pagkatapos na makumpirma ang iyong pamamaraan. Ano ang nangyari sa huli? Dapat ikaw ang may pananagutan dito. Matanda Jao, ikaw ang pinakamatagal na nakasama ko, sabihin mo muna sa akin kung mayroon kang magandang ideya. Ibinaling ni Victor ang kanyang ulo upang tumingin ng diretso kay Gilbert, at walang laman na tinanong si Gilbert. Nag-alinlangan si Gilbert matapos marinig ang mga salita ni Victor, at pagkatapos ay bamulong. Mr. Ann, sa palagay ko ay maaaring minamaliit natin ang lakas ng Cyrus na ito sa simula, kaya ngayon ang pinakamabuting paraan natin ay hanapin ang punong tanggapan. Pagkatapos ng lahat, kahit si Shi hindi si Wulong ang kalaban ni Cyrus. Kaya natural na hindi kalaban ni Cyrus ang lakas ng mga mandirigma na mahahanap natin. Kaya dapat tayong humingi ng tulong sa punong tanggapan at maghanap ng isang mandirigma na talagang makakaharap kay Cyrus. Tama, sa tingin ko rin, at ngayon si Cyrus ay hindi lang si Cyrus nag-iisa. Mayroon din siyang mga taga-monkey sect na tutulong. Limitado talaga ang kakayahan nating tatlo. Mabilis namang sumunod si Marlon. Siyempre naisip ko na itong paraan yung dalawa. At nakipag-ugnayan na rin ako sa mga taga-headquarters, pero ang sitwasyon ngayon ay kailangan din ng headquarters ng oras para maghanap ng mga tao, at kailangan din ng oras ng mga taga-headquarters. Sa darating, iniisip ninyong dalawa Cyrus magtatagal ba tayo? Mahinang sabi ni Victor. Ito. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Gilbert, at marahang ipinilig niya ang kanyang ulo at hindi na nagpatuloy. Dahil pinagtaksilan tayo ni Gabriel, ibig sabihin ay kabisado na ni Cyrus ang ating impormasyon ngayon, kaya ayon sa estilo ng trabaho ni Cyrus, tiyak na aaksyonan niya tayo. Dahan-daang sabi ni Diana. Matapos marinig ang mga salita ni Diana, halatang kinakabahan ang ekspresyon ni Marlon, at pagkatapos ay mabilis siyang nagtanong, kung gayon kailangan pa nating mag-isip ng paraan ng mabilis. Diana, mayroon ka bang magandang ideya? Tanong ni Victor kay Diana. Saglit na nag-alinlangan si Diana, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Mr. Ann, mayroon akong paraan, ngunit hindi ko alam kung ito ay magagawa o hindi. Oras na nga hindi mo binibenta, pag-usapan natin kung ano yun. Sabik na sigaw ni Marlon. Matiim na pinandilatan ni Diana si Marlon, at pagkatapos ay bamulong. Huwag kalimutan, sa pagkakataong ito ay nasaktan ni Cyrus hindi lamang ang ating mga mangangalakal na pilak, kundi pati na rin ang mga mandirigma ng buong Hong Kong Island. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marlon na nakakunot ang noo. Ang mga tao mula sa monkey sect ay pumunta sa Hong Kong Island at nagkusa na kumilos laban sa ating mga mandirigma sa Hong Kong Island. Ito ay lumabag sa kasunduan sa pagitan ng mga mandirigma ng Hong Kong Island at ng mga mandirigma sa loob ng bansa. Noon, ang martial arts ng ating ang Hong Kong Island ay umunlad dahil sa pag-unlad. Mabagal, kaya ang kaharian ng mga mandirigma ay palaging napakababa, at palaging inaapi ng mga mandirigma sa loob ng bansa. Nang maglaon, ito ay dahil sa isang martial arts master na nagngangalang Brodo Guan ay lumitaw sa ating Hong Kong Island,
at binago ng master na ito na si Guan ang buong Hong Kong Island. Ang kapalaran ng mga mandirigma. Nakipag-away si Grandmaster Guan sa isang Grandmaster sa mainland sa loob ng 3 araw at 3 gabi, at sa wakas ay nauwi sa isang draw, kaya ang panuntunang ito ay itinakda. Ang mga mandirigma sa loob ng bansa ay maaaring patuloy akong binubuli ang mga mandirigma sa ating Hong Kong Island. Ngunit ngayon ay nagkusa na si Cyrus at ang Monkey Sect na labagin ang panuntunang ito. Sa tingin ko ang mga mandirigma sa Hong Kong Island ay tiyak na hindi makukontento. Dahan-da ang sabi ni Diana. Narinig ko rin ang tungkol dito. Bahagyang tumanggo si Gilbert. Pero ano ang kinalaman nito sa pakikitungo natin kay Cyrus? Nakasimangot na sabi ni Marlon. Siyempre may kinalaman ito. Kung ang mga tao ni Cyrus ay gumawa ng hakbang sa ating Hong Kong Island. Ito ay katumbas ng pag-provoke sa lahat ng mga mandirigma sa Hong Kong Island, kaya sa palagay ko ay hindi tayo nangangailangan ng pakikitungo kay Cyrus. Na kumilos ng personal, at ganap nating magagamit ang Monkey Sect. Ang katotohanan na ang pinto ay nasa Hong Kong Island martial artist ay nagdulot ng hindi kasiyahan sa martial artist ng Hong Kong Island. At sa huli, maaaring may ilang martial artists na kumuha ang inisyatiba na kumilos kay Cyrus. Gaano man kalakas si Cyrus, talagang imposible siyang maging kalaban ng lahat ng martial artist ng Hong Kong Island. Mabilis na sabi ni Diana. At mahinang sinabi ni Victor pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Diana, sa tingin ko ang iyong pamamaraan ay talagang mahusay, ngunit ang epekto ay maaaring hindi masyadong maganda. Mr. Ann, anong ibig mong sabihin? Natigilan sandali si Diana at saka nagtanong. Tama. Bagamat ang mga mandirigmang iyon ay talagang laban kay Cyrus, kumalat na ang balita ng pagkatalo ni Cyrus kay Wilfred. Alam ng maraming mandirigma na hindi madali ang kakayahan ni Cyrus, kaya karamihan sa mga tao ay walang lakas ng loob na barilin si Cyrus. Oo, at ang mga may kakayahang kumilos ay maaaring pumili na pumikit dahil nag-aalala sila sa Monkey Sect. Sa kasong ito, ang ating sitwasyon ay masyadong pasibo. Mabagal na sabi ni Victor. Kung gayon Mr. Ann, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Alam na alam ni Diana sa kanyang puso na may katuturan pa rin ang sinabi ni Victor. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling tipunin ang lahat ng mga mandirigma upang kumilos laban kay Cyrus, at ang bagay na ito mismo ay nangangailangan ng oras upang gumana. Ngunit ang panig ni Cyrus ay tila hindi nagbibigay sa kanila ng ganoong katagal na oras ng paghahanda. Nabalitaan ko na maganda ang relasyon ni Master Guan at ng lolo mo. Yung Zuo family and Guan family should also be considered family friends, right? Mahinang sabi ni Victor. Mr. Ann, may balak ka bang imbitahan si Master Guan na harapin ng personal si Cyrus? May bakas ng pagkagulat sa mga mata ni Diana. Oo. Sinabi mo lang na ang panuntunang ito mismo ay itinakda ni Master Guan. Ngunit ngayong may lumabag sa panuntunang ito. Napakamakatwiran para kay Master Guan na lumapit upang lutasin ang bagay na ito. At alam ng lahat ang lakas ni Master Guan, kaya hayaan si Master Guan na tanggalin si Cyrus ay ang pinakamagandang pagpipilian. Mabagal na sabi ni Victor. Ngunit si Master Guan ay nasa loob ng maraming taon, at hindi pa siya nagtanong tungkol sa labas ng mundo. Nag-aalala ako na si Master Guan ay walang pakialam sa bagay na ito. Kumunat ang noo ni Diana at sinabing, iyon ay dahil ang mga bagay ay hindi naging masyadong malaki. Paano kung gusto nating pukawin ang damdamin ng ating mga mandirigma sa Hong Kong Island? Sa tingin ko ay hindi uupo si Master Guan. Huminto si Victor, pagkatapos ay nagpatuloy. Kung hindi natin susubukan ang ilang bagay, paano mo malalaman na imposible ito? Huminga ng malalim si Diana at sinabi sa mahinang boses, Mr. Ann, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, sasabihin ko ito sa aking lolo, ngunit hindi ko magagarantiya na si Master Guan ay kikilos sa pagkakataong ito. Panipi. Gawin mo ang iyong makakaya. Tumingin si Victor kay Diana at bahagyang ngumiti.
Kabanata 1486. Dapat ko siyang iligtas. Sa Villa ni Chi. Dahil hindi kailanman nakuha ni Cyrus ang impormasyon na ibinigay sa kanya ni Gabriel. At dahil naranasan ni Cyrus ang pakikipaglaban kay Wilfred, ang aura sa kanyang katawan ay palaging hindi matatag. Sa makatuwid, hindi pinili ni Cyrus na ipagpatuloy ang pakikitungo sa mga mangangalakal na pilak, ngunit nagpahinga sa villa sa loob ng 2 araw. Sa nakalipas na 2 araw, si Cyrus ay nag-aaral ng Tiger Claw. Dahil nalaman ni Cyrus na ang Tiger Technique book na ito ang tunay na sikretong libro, nakakatakot pa rin ito para sa pagpapabuti ng lakas ni Cyrus. Hindi naman masama ang talent ni Cyrus, at nag-practice na lang siya hanggang sa 3 palapag. Alam ni Cyrus na dapat siyang dumaan sa ilang mahihirap na laban sa Hong Kong Island, kaya wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagpapahusay ni Cyrus sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Bang bang bang. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. WHO. Tanong ni Cyrus sa mahinang boses. Iyang Master de la Cruz, ako ito. Narinig ang boses ni Trixie. Anong problema? Ayaw ni Cyrus na maistorbo siya kapag naglilinang siya, kaya kahit si Trixie ay hindi kwalipikadong pumasok sa silid ni Cyrus ng basta-basta. Iyang Master de la Cruz, ang babaeng nagligtas sa atin sa Baking Villa ay pumunta dito. Dahan-daang sabi ni Trixie. Jaisel. Isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, naaalala ko na lahat ng tao sa Monkey Sect ay umalis na sa Hong Kong Island. Bakit siya bumalik? Ewan ko ba, Mr. De la Cruz, gusto mo bang makilala? Tanong ni Trixie. Magkita tayo, no matter what, she saved me, and she's still a member of the Monkey Sect. It's not good to see you. Bagamat ayaw mag-aksaya ng oras ni Cyrus, tumayo pa rin siya at binuksan ang pinto, pagkatapos ay sinundan si Trixie sa sala. Pagdating sa sala, nakita ni Cyrus na si Jaisel ay nakaupo sa sofa at naghihintay sa kanya. Ang Jaisel ngayon ay medyo mas normal ang pananamit, na may puting t-shirt na ipinarase sa isang pares ng itim na maong, simple at sunod sa moda, na nagbibigay sa mga tao ng napakagandang pakiramdam. Iyang Master. Mabilis na tumayo si Jaisel at nag-hello matapos makita si Cyrus. Hindi masyadong magalang. Walang pakialam na sagot ni Cyrus, kung tutuusin, medyo hindi pa rin siya comfortable sa titulong Young Sect Master. Ito ang impormasyong inihanda ni Gabriel. Ang lahat ng mga taong namamahala sa mga mangangalakal ng pilak sa Hong Kong Island ay nasa impormasyong ito. Si Gabriel ay dinala rin ng ating mga tao sa Monkey Sect, at pinagsama-sama ito ni Gabriel. 10 bilyong pera, ibinigay ko rin ang perang ito sa mga elder ng sekta, at ang mga elder ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, Young Master. Maikling iniulat ni Jaisel ang gawain kay Cyrus. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, kung tutuusin, ang Monkey Sect mo ang nagligtas sa buhay ko sa pagkakataong ito. Walang magawang sabi ni Cyrus. Ang pagprotekta sa Young Master ang dapat nating gawin. Seryosong sabi ni Jaisel. Dahil ang iba sa iyong Monkey Sect ay nakabalik na, bakit hindi ka umalis? Nalilitong tanong ni Cyrus kay Jaisel. Young Sect Master, ganito ito, pumunta ako dito sa pagkakataong ito para hilingin na bumalik ka ayon sa utos ng Sect Master. Mahinang sabi ni Jaisel. Mangyaring bumalik. Natigilan sandali si Cyrus, pagkatapos ay marahang umiling at sinabing, may mga bagay pa akong gagawin dito, kaya hindi na ako makakabalik pansamantala. Ngunit Young Master, noong nakaraan ay nakagawa na ang ating mga tao ng aksyon laban sa mga mandirigma sa Hong Kong Island, kaya ikaw ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon. Iniisip ng guro na hindi mo na kailangan pang manatili dito, kaya dapat kang umalis kasama ko. Tandang padamdam. Walang magawang sabi ni Jaisel. Anong alam ng matandang iyon? Nasa kamay pa rin ng pamilyang An ang kaibigan ko. Kung hindi ko ililigtas ang kaibigan ko, hinding-hindi ako aalis. Bagamat ang mga tao mula sa sekta ng Monkey ay sumunod sa mga salita ni Kenny,
hindi ito nangangahulugan na makikinig din si Cyrus sa mga salita ni Kenny. Mula sa sandaling dumating si Cyrus sa Hong Kong Island, alam ni Cyrus na maaaring mapanganib ito, ngunit pinili pa rin ni Cyrus na pumunta. Kaya natural, wala akong balak umalis ngayon. Sect Master, kaming Monkey Sect ay makakahanap ng paraan para iligtas ang mga tao, pero hindi ka talaga makakapagpatuloy sa Hong Kong Island. Galit na sigaw ni Jaisel kay Cyrus. May naisip ka bang paraan? Hindi napigilan ni Cyrus na matawa nang marinig niya ang mga salita ni Jaisel, pagkatapos ay umiling at sinabing, ano ang magagawa mo? Ang taong gusto kong iligtas sa pagkakataong ito ay napakahalaga sa akin, at ayaw kong magdusa siya. Any harm. Kaya kahit anong sabihin mo ngayon, I will not choose to live, you should live quick. Si Trixie, na nasa gilid, ay nagkaroon ng kakaibang tingin sa kanyang magagandang mata matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at hindi maiwasang hulaan sa kanyang puso kung ano ang relasyon ni na Cyrus at Amy. Young Master, hindi pa talaga ngayon ang oras para maging impulsive ka. Sinabi ni Jaisel kay Cyrus na walang magawang ekspresyon. Wala akong impulse. Simula nang dumating ako sa Hong Kong Island, alam ko na siguradong maraming panganib dito, pero pinili ko pa rin pumunta dito, at alam ko na ang lokasyon ng Amy, kaya siguradong hindi ako susuko. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Hindi ka ba natatakot na mamatay dito, Young Master? Walang imak na tanong ni Jaisel. Mamatay dito. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Jaisel, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Kung mamamatay ako dito, maaaring ito ay kalooban ng Diyos, ngunit si Amy ay naaresto dahil sa akin, kaya kahit na ano. Mayroon akong para iligtas siya. Tiningnan ni Jaisel ang walang magawang ekspresyon sa mukha ni Cyrus. Sa oras na ito, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi akalain ni Jaisel na magiging napakatigas ng ulo ni Cyrus. Master de la Cruz, sa tingin ko ay dapat ka nang umalis. Anyway, alam na namin ang eksaktong lokasyon ni Miss Luo, at ang mga bagay na ito ay maaaring ipaubaya sa iba na gawin. Mukhang nag-aalala rin si Trixie sa kaligtasan ni Cyrus, kaya hindi niya maiwasang hikayatin si Cyrus ng mahina. Walang silbi, kailangan kong pumunta sa Amy mismo. Umiling si Cyrus nang hindi nag-iisip, at pagkatapos ay sinabi kay Jaisel, kung wala nang iba pa, maaari ka nang umalis. Kung ayaw ng Young Master na sumama sa akin, sumunod na lang ako sa Young Master para protektahan ang kaligtasan mo. Walang ekspresyong sinabi ni Jaisel. Nandito ka ba sa tabi ko para iligtas ako? Bahagyang kumunat ang noo ni Cyrus pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay walang magawang nagtanong. Hindi mo man lang ba sinabi sa akin na ang lugar na ito ay lubhang mapanganib ngayon? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Ito ang utos na ibinigay sa akin ng ulo, dapat kong protektahan ang iyong kaligtasan. Sagot ni Jaisel. Hindi napigilan ni Cyrus na matawa nang marinig ang mga salita ni Jaisel. Alam niyang napakatigas din ng ulo ng babaeng nasa harapan niya, at ayaw ni Cyrus na mag-aksaya ng oras sa mga bagay na ito, kaya hindi siya nagsalita at tumalikod na lang at umalis. Kabanata 1487. Nabaril si Grandmaster. Hindi pinili ni Diana na umuwi kaagad pagkatapos na humiwalay sa Victor at sa iba pa, ngunit nagmaneho patungo sa isang malalim na bundok sa Hong Kong Island. Alam niya na pagkatapos na umatras si Brado Guan, ang pamilya Guan ay palaging nakatira sa malalim na kabundukan. Kung gusto mong mahanap si Brado Guan, kailangan mo munang hanapin ang mga inapo ng pamilya Guan. Gumawa ng malaking bilog si Diana sa mga bundok, at sa wakas ay huminto sa harap ng isang bakuran. Tumingin si Diana sa kapaligiran sa bakuran at napabuntong hininga sa kanyang puso. Dahil hindi niya inaasahan na ang mga inapo ng sikat na Master Guan sa Hong Kong Island ay meninirahan sa ganoong kapaligiran. Dapat mong malaman na si Brado ay maaaring ituring bilang isang maalamat na pag-iral sa Hong Kong Island, dahil ang taong ito ay kumakatawan sa tuktok ng mundo ng martial arts ng Hong Kong Island.
Ang Hong Kong Island ay mayroon lamang isang martial arts master sa loob ng maraming taon, at ang taong ito ay Guan Universe. Noong panahong iyon, si Brodo ay may napakataas na prestihiyo sa Hong Kong Island. At pinili pa niyang makipagsabayan sa pinuno ng Pesos Zhangmen sa loob ng 3 araw at 3 gabi para sa kapakinabangan ng mga mandirigma ng Hong Kong Island. Noong panahong iyon, ang sekta ng Shangyuan ay isa sa 4 na pangunahing sekta, at ang prestihiyo nito sa loob ng bansa ay napakataas din. Ngunit sa huli, naabutan ni Brodo ang ulo ng Peso Zhangmen na nakatali, at pinrotektahan ang lahat ng mandirigma sa Hong Kong Island. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin ang Hong Kong Island martial artists na kinikilala si Brodo bilang kanilang idolo. Gayunpaman, sinabing pinili ni Brodo na umatras upang magsanay dahil natalo siya sa isang tao, at upang maprotektahan ang kanyang pamilya, dinala din ni Brodo ang kanyang pamilya sa malalim na kabundukan. Kinailangan ng 10 taon para mawala ang pamilya Guan. Tito Guan. Inayos lang ni Diana ang kanyang emosyon, at saka mahinang sumigaw. Makalipas ang ilang segundo, lumabas ng bahay ang isang medyo may edad na lalaki. At ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay anak ni Brodo na si Guan Feiyan. Ang talento sa martial arts ni Guan Feiyan ay natural na hindi kasing husay ng kanyang ama, ngunit ito rin ang kaharian ng mga martial arts masters. Kahit na tingnan mo ang Hong Kong Island, ito ay isang napakalakas na pag-iral. Kaya lang, ang karakter ni Guan Feiyan ay napakaloki at reserved, at walang gaanong balita tungkol kay Guan Feiyan. Nang makita ni Guan Feiyan si Diana, may biglang pagkagulat sa kanyang mga mata, at dali-dali niyang binuksan ang gate ng bakuran, at pagkatapos ay masigasig na sinabi, "Diana, bakit ka nandito?" "Tito Guan, may gusto akong makita si Lolo Guan." Hindi rin nagsalita si Diana at direktang sinabi, "Gusto mong makita ang tatay ko." Saglit na natigilan si Guan Feiyan, at pagkatapos ay walang magawang sinabi, "Diana, ang aking ama ay nag-iisa sa lahat ng mga taon na ito, at hindi man lang kita nakikita, lalo na sa iyo, nakatagpo ka ba ng anumang problema sa iyong pamilya Zuo?" "Tito Guan, maaaring hindi na ang aming pamilya Zuo ay nakatagpo ng anumang problema sa oras na ito, ngunit ang aming mga mandirigma sa Hong Kong Island ay nakatagpo ng problema." Walang magawang sabi ni Diana. "Ano? May problema ba ang mga warriors natin sa Hong Kong Island?" Labis na nagbago ang mukha ni Guan Feiyan pagkatapos marinig ito, at mabilis siyang nagtanong, "Diana, ano ang nangyayari?" Maikling sinabi ni Diana kay Guan Feiyan ang tungkol kay Cyrus. At natural na galit si Guan Feiyan matapos marinig ang mga salitang ito, at sinabi sa mahinang boses, "Gaano katagal na nag-iisa ang aking ama?" Nakalimutan pa nga nila ang kasunduan noon, at wala silang kredibilidad. Hindi ito kasinungalingan. Naiintindihan mo ba ang pambubuli sa ating mga mandirigma sa Hong Kong Island? Uncle Guan, ngayon wala na talaga tayong gagawin. Alam mo rin naman na walang gaanong martial artist sa Hong Kong Island. Kaya napakahirap harapin ang mga taong ito, at maraming martial artist ang hindi nang ahas magsalita, kaya lahat ay nagpapanik na ngayon. Wala na talaga akong choice, kaya naparito ako para istorbohin si Lolo Guan. Sana payagan din ako ni Uncle Guan na makipagkita kay Lolo Guan. Kung ayaw ni Lolo Guan na asikasuhin ang bagay na ito, ako din. Patay na puso. Hindi man lang binanggit ni Diana ang relasyon nila ni Cyrus, ginawa lang niya ang kanyang sarili na imahe ng isang martial artist sa Hong Kong Island. Pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, sinabi ni Guan Feiyan sa mahinang boses. Pagkalipas ng maraming taon, matanda na ang aking ama, kaya hindi ko alam kung gagawa siya ng aksyon, ngunit maaari kitang dalhin upang makilala ang aking ama, kung ang aking ayaw kumilos ni tatay, kaya walang magawa. Malaki na ang ibinayad ni Lolo Guan para sa mga mandirigma sa Hong Kong Island. Kahit ayaw kumilos ni Lolo Guan sa ngayon, normal lang. Mabilis na sabi ni Diana. "Sumama ka sa akin."
Dinala ni Guan Feiyan si Diana sa labas ng bakuran. Ang dalawa ay gumawa ng buong bilog sa bundok, at sa wakas ay huminto sa harap ng isang kuweba. Ang aking ama ay umaatres sa kuweba sa lahat ng mga taon na ito. Tanging ang aking anak na lalaki lamang ang maaaring makipagkita sa aking ama tuwing 3 araw. Kadalasan, mahirap para sa akin na makita ang aking ama. Mahinang sabi ni Guan Feiyan kay Diana. Hindi ko alam kung bakit gustong umatras ni Lolo Guan. Medyo naguguluhan na sabi ni Diana. Para saan pa ba yun? Dahil lang sa natalo ako sa kamay ng isang tao at hindi kumbinsido ang tatay ko, kaya pinili niyang umatras para pagbutihin ang kanyang lakas at paghandaan ang paghihiganti. Mabagal na sabi ni Guan Feiyan. So ito Matapos marinig ito, ang orihinal na pagkabalisa ni Diana ay agad na bumuti. Dahil palagi siyang nag-aalala na si Brodo ay hindi kumikilos sa loob ng maraming taon. At kung ang kanyang lakas ay bababa, ngunit sa oras na ito ay nararamdaman niya ang aking sariling mga alalahanin. Maaring medyo hindi kailangan, pagkatapos ng lahat, si Brodo ay tila hindi sumuko sa pagsasanay sa martial arts sa loob ng maraming taon. Diana, wait here, papasok muna ako at sasabihin ko muna sa tatay ko. Mahinang sabi ni Guan Feiyan. Ayos ito. Mabilis na tumanggo si Diana. Direktang pumasok si Guan Feiyan sa kuweba. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Guan Feiyan sa kuweba at sinabi kay Diana, Diana, sumama ka sa akin. Huminga ng malalim si Diana at pumasok sa kuweba. Napakadilim ng kapaligiran sa kuweba at wala man lang liwanag. Sinundan ni Diana si Guan Feiyan ng halos 100 metro at sa wakas ay nakakita siya ng bakas ng liwanag. Nakita ko ang isang matandang lalaki na tahimik na nakaupo sa lupa, nakapikit ang kanyang mga mata, at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang matanda ay mukhang napakabago-bago, na may kulay abo na buhok at isang manipis na katawan, na para siyang isang mummified na bangkay. Nang makita ni Diana ang matanda, hindi niya maiwasang mabigla. Hindi niya inaasahan na naging ganito si Grandmaster Guan. Sa oras na ito, nagsimulang magduda si Diana kung talagang may kakayahan si Brodo na talunin si Cyrus ngayon. Huminga ng malalim si Diana, pagkatapos ay humakbang pasulong at magalang na sinabi, Lolo Guan, nandito si Diana para makita ka. Dahan-daang iminulat ni Brodo ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ito.